Magandang araw mga tropa, welcome sa ating channel. So sa video na ito ay magsusunod tayo ng Timix 125. I-adjust natin ng valve clearance na kasi malagitik na. So ito pala yung tunog ng makina niya. So sa pag-adjust ng valve clearance ay tanggalin natin itong 3 bolt dito sa head. May isa dun sa kabila. Tanggalin din natin ang clip ng SB. Ay. Hindi. Cellphone na yun. Kaya galak cellphone. Dapat. Ya ako. Ay, tawag na yun. Ay, baliktad pala lang. Skip pala to. Di pang YouTube. So pagkatapos matanggal ng head cover ay tanggalin din natin ang dalawang nut o cover ng ating marker sa T-mark at dito sa cover ng ating magneto, no. So buksan natin yan para may timing natin at matap dead center natin bago tayo mag-conduct ng adjustment sa valve clearance. So kailangan natin tanggalin yan para makita natin ang T-mark, no, timing sa ating magneto. So ikutin natin ito pa-counterclockwise o paharap, no. At tingnan natin ang timing o T-mark. So abangan natin ang T-mark na nasa magneto, no. So silipin natin yan sa maliit na butas. So galaw-galawin natin, no, pag na-timing na natin. So gagaya nito, example, pag naka-T-mark na, so ayan, no, na-T-mark na yan. Pero pag ginagalaw natin ang ating magneto, so yan, no, naka-T-mark na yan. So ibig sabihin nasa timing. Pero pag ginagalaw natin ay gumagalaw din ang ating mga rocker arm, no? So ganyan, no, kita nyo gumagalaw. Ginagalaw ko yan sa magneto pero gumagalaw yan siya. So bali pagka ganyan ay hindi tayo conduct na yun. So ikutin pa natin isang ikot 360 degree para natin. So abangan natin na bumaba ang intake valve, no. So tingnan natin yung rocker arm. So pag bumaba na siya ay abangan natin ang timing. So day 30, no, abangan natin dyan. So bale naka-timing na, no, nasa 30 na. So tingnan nyo, ginagalaw ko dyan pero hindi na gumagalaw ang ating mga rocker arm. So ibig sabihin yan ay ang tamang timing, no. So yan, bale naka-close ang kanyang dalawang valve, no. So pag ginagalaw natin, pag nauga na siya o may side play at tinaas baba natin ay may alog na siya, ibig sabihin yan ang proper timing, no. So pwede tayo mag-conduct ng valve clearance adjustment. So pwede na natin i-tune up ang ating mga valves, no. So sa intake naman nating galawin. So ibig sabihin yan ay gumagalaw, yan ay pwede na tayo mag-tune up. So bali ginagalaw natin dito, no. So yan, no, sa exhaust malaki ng clearance. So kaya malagitik na kasi malaki ng clearance ng ating mga valves. So yan, so, bali mag-adjust tayo, no. Ang gagamitin natin ay 0.08 at sa intake yan at 0.10 sa exhaust. So i-adjust muna natin ang valve clearance, no. So sa pag-adjust ay luwagan natin ang nut ng ating tappet screw, no. So sa pagluwag ay counterclockwise at gumamit tayo ng 10 mm
na close rinse para maluwagan natin ang nut. So pasok natin ating filler gauge 0.08 ang sa intake. So bali intake yung ating ina-adjust ngayon. So sa pag-adjust ay kailangan yung saktong hagod lang, no. So ipasok natin sa sa pagitan ng valve at tappet screw. At kailangan natin ng pangontra para mahigpitan natin mayos ang nut. So pagka adjust na natin sa tamang clearance ay atin ang higpitan, no, ang nut, no, gamit ang tininim na close rinse. So bali tapos na natin adjust ang ating intake, no. So dito naman tayo sa exhaust valve. So gamit tayo ng 0.10 filler gauge, no, 0.10 mm sa ating filler gauge. So dito sa exhaust naman, luwaganin natin, same process lang gagawin natin sa exhaust. So same process sa intake, no. So bali mas malaki ang clearance sa exhaust kaysa intake, no. So bali ang ginamit natin ay standard lang sa TMX, no, 125. So standard clearance lang. So bali ang ginawa natin ngayon ay DIY lang. So adjust tayo ng valve clearance sa ating motor. So bali DIY tayo. So ang kailangan lang natin ay mga tools, no, para natin ang clearance ng ating motor sa ating mga valvula. So pag natapos na natin i-adjust at higpitan na natin ang ating nut sa exhaust ay atin na naman itong double check, no. Dapat yung saktong hagod lang. So higpitan na natin para tapos na ating pag-adjust, no. Pati sa intake higpitan natin ng maayos. Tapos ay ugayin natin ang ating mga rocker arm, no. So bali yan, medyo lumit na yung ating clearance, mark na sa standard, inuuga natin dyan. So double check natin kita ng filler gauge. So dapat yung suabe lang, yung sakto may pasok yung ating filler gauge sa ating valvula at sa ating tappet screw. Ayan, no. Bali sakto siya, may kunting hagod at kunting laban lang po. So yan, so okay na yan. So balik natin ang ating cover. So ito palang may o-ring dito, no. So ilagay natin yan. So yan, no, nilagay ko. Balik natin dyan sa kanyang kinalagyan. So final checking, no. Check natin na mabuti para sigurado na tama yung clearance natin. So dapat yung subi-subi lang. So pagkatapos ating i-check ay takpan na natin ang ating head. Ibalik na natin yung head cover at yung bolt. So balik natin lahat para maging maayos na. Kung yung pabibigyan ay maaaring subscribe ang ating YouTube channel, no. So para may updated kayo sa ating panibagong videos na i-upload patungkol sa ating mga motor, no. So kung paano tayo mag-DIY. So bali naibalik na natin ang ating cover, no. So balik na natin lahat. So pati itong hose dito, no, ibalik natin yung hose ng ESB o suction valve. Tayo balik natin ng cover ng nito. So testing na natin. Pandarin natin, no. Ano na yan, kuman? Ha? Ano na? So bali nawala na yung lagitik, no. Pakinggan natin ang andar nang hindi pa natin na-adjust.
hanggang dito na lang ating video, no. So kung nagustuhan nyo ating video ay maaari nyong i-like and share, subscribe na rin ang ating YouTube channel Tropa Makoy. So sana ay makatulong ang video na ito, lalo na sa mga gusto mag-DIY sa ating mga motor, no. So maraming salamat sa panonood at ride safe.